Alam mo, kung ang Ebanghelyo ni Marcos ay isang pelikula, sigurado, isa itong action film. Talagang walang preno ang bilis ng mga pangyayari at laging may salitang agad-agad. Pero ang nakakatuwa dito, kahit 2,000 taon na ang kwento, parang isinulat para sa ating mga Pilipino. Tingnan natin kung paano ito tumatagos mismo sa puso at karanasan natin. Oh, teka muna. Bago tayo sumisid ng malalim, magsimula muna tayo sa isang simpleng tanong. Para sa'yo, sa gitna ng lahat ng naririnig mo, sino nga ba talaga si Jesus? Isa lang ba siyang historical figure? Isang magaling na guro? O may iba pa? Itabi mo muna yung sagot mo ha. Babalikan natin yan mamaya. Kasi sa mundo ni Marcos, si Jesus palaging kumikilos, laging agad-agad. Ang una niyang ginawa, siya ay nagturo. Dala niya ang isang karunungan na hindi galing dito sa mundo, pero para sa mga ordinaryong tao. At alam mo, hindi siya solo player. Agad-agad din siya ay nagsugo, ibinahagi niya yung misyon, binigyan niya ng kapangyarihan ng iba para gawin din ang ginagawa niya. At syempre, ito ang pinaka-importante. Siya ay nagpapagaling. Agad-agad niyang pinansin yung mga nasasaktan, yung mga may karamdaman, yung mga pakiramdam nila ay tinakwil na ng lipunan. Pagtuturo, pagsusugo, pagpapagaling, yan ang ritmo ng pag-ibig na kumikilos. Sige, pasukin na natin ang unang esena. At dito, babanggain tayo agad ng isang masakit na katotohanan. Paano nga ba kung yung mga taong pinakamalapit sa'yo, yung mga nakakakilala sa'yo, sila pa yung unang hindi maniniwala? Pag-uwi ni Jesus sa Nazaret, yan agad ang bulungan. Teka, di ba yan lang yung karpentero? Anak lang yan ni Maria, di ba? Dahil sa sobrang pamilyar nila sa kanya, para silang nabulag. Hindi na nila makita yung kabanalan na nasa harap na nila. Ang nangyari, yung sahig ni Jesus naging kisame-na para sa kanila. Hanggang doon na lang ang tingin nila. At ito yung sagot ni Jesus, ramdam mo yung kirot, di ba? Alam nyo, ang lalim ng hugot nito para sa atin. Siguro naranasan mo na to, yung minamaliit ka ng sarili mong kababayan o baka kahit ng pamilya mo. Dahil alam nila kung saan ka galing, ang tingin nila hanggang doon ka na lang. Ganon kasakit at yun mismo ang dinanas ng ating Panginoon. Pero heto ang ganda. Yung pagtakwil sa kanya hindi naging pader, naging pintuan pa nga. Imbes na mapanghinaan ng loob at huminto, lalo pa niyang pinalawak ang gawain. Sinugo niya yung 12, binigyan ng kapangyarihan at may isang bilin, magtiwala ng lubos sa Diyos. So yung pagtanggi sa kanya, naging daan pa para mas marami ang maabot ng mensahe. Okay, ngayon, dadako tayo sa pinakapuso ng kabanatang ito. Dito, may ipapakita sa ating dalawang magkaibang klase ng kapangyarihan at ipapakita to sa pamamagitan ng 2 handaan. 2 piging, 2 hari. Silipin nating mabuti ha. Tingnan nyo to. Sa isang sulok may handaan si Herodes, isang hari ng mundo. Sa kabila naman, may handaan si Jesus, ang hari ng langit at lupa. Grabe ang pagkakaiba. Yung isa, para sa mga makapangyarihan, yung isa, para sa mga gutom. Yung kay Herodes, galing sa yabang, sa ego. Yung kay Jesus, galing sa habag at awa. At ito yung pinakamalupit na pagkakaiba. Ang handaan ng mundo, ang dulo ay kamatayan. Ang handaan ng Diyos, ang dulo ay buhay at kabusugan. Doon sa palasyo ni Herodes, ang kapangyarihan, transaksyon lang yan. Isang party para sa mga sikat. At dahil lang sa isang padalos-dalos na pangako para magpasikat sa bisita, ang buhay ng isang propeta naging premyo. Ganyan gumalaw ang kapangyarihan ng mundo, kumukuha, sumisira, pumapatay para lang sa sariling interes. Ang resulta, ulo sa isang dandeha. Nakakalungkot. Ngayon, lipat tayo ng eksena sa handaan ni Jesus. Ang venue, hindi palasyo, isang ilang na lugar lang. Ang mga bisita, hindi mga VIP, kundi libo-libong tao na parang mga tupang walang pastol. Mga taong pagod na sa kayod kalabaw, uhaw sa pag-asa, gutom sa katotohanan. At nakita sila ni Jesus at yung puso niya nahabag. Anong baon nila? 5 pirasong tinapay. Sa harap ng libo-libong tao na kumakalamang sikmura, parang joke to, di ba? At 2 isda sa tingin ng tao. Imposible to. Walang pag-asa ang sitwasyon. Pero, alam mo, sa kamay ng Diyos, yung kakulangan, doon nagsisimula ang himala. 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at bata.
ang lahat ay kumain at nabusog. At hindi lang sila basta nabusog ha, may sobra pa. 12 basket na punong-puno. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito kumukuha ng buhay. Nagbibigay ito ng buhay. At hindi lang basta buhay, saganang-sagana at nag-uumapaw. Mula sa kasagananan sa lupa, dadalhin naman tayo ngayon ng kwento sa gitna ng panganib sa dagat. At dito, yung laban ay hindi lang laban sa alon, kundi laban din sa takot na nasa loob natin. Tumingin tayo dito. Ito ang dagat ng Galilea. Dito, hirap na hirap ang mga alagad, sumasagwan laban sa malakas na hangin. Parang pamilyar, no? Ito yung kwento ng mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Ito yung kwento ng bawat pamilya sa Bicol tuwing may darating na bagyo. Yung unos sa Biblia, totoo ring unos sa buhay natin. At dito natin lubos na maiintindihan ang isang napakagandang konsepto natin bilang Pilipino, ang Diyos na kasama sa hirap. Hindi siya yung Diyos na nanonood lang mula sa malayo, siya yung Diyos na bumababa, sumusuong sa bagyo, kasama natin. Kaya yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, hindi yun pagpapakitang gilas lang. Deklarasyon yon ng pakikiisa niya sa mga pinagdadaanan natin. At sa gitna ng matinding takot ng mga alagad, nung akala nila multo ng nakikita nila, ito yung sinabi niya, "Lakasan niyo ang loob niyo, ako to, huwag kayong matakot." At sa isang salita, pinakalma niya hindi lang yung dagat sa labas, kundi pati yung bagyo ng takot sa loob ng mga puso nila. Kaya pagkatapos ng lahat ng yan, yung pagtakwel, yung pagpapakain sa gutom, yung pagpapakalma sa unos, ano ang naging resulta? Ang resulta ay isang pag-asa na hindi mo kayang pigilan. So, anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Simple lang pero napakalalim. Una, kahit na hindi ka maintindihan ng mga taong nakapaligid sa'yo, tuloy lang, mahalaga ang mission mo. Ikalawa, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangaapi, ito'y naglilingkod at nagbibigay buhay. Ikatlo, sa gitna ng pinakamatinding gutom at pinakamalakas na bagyo ng buhay natin, si Jesus dumarating. At panghuli, ang pag-asa ay hindi isang ideya lang, ito ay isang persona na pwede mong abutin at hawakan. At ito ang huling imahe na iniiwan sa atin, ang kabanata. Ang mga tao'y nagtatakbuhan, dala-dala ang mga may sakit, umaasa na kahit man lang yung laylayan ng damit niya ay mahawakan nila at lahat ng humipo sa kanya gumaling. Ang pag-asa ay hindi maylap, abot kamay lang ito para sa kahit sinong gustong lumakit. Kaya iiwan kita sa tanong na ito, hindi na ito tungkol sa kanila, tungkol na ito sa'yo. Kung si Jesus mismo ang kumatok sa pintuan mo ngayon, sa gitna ng mga problema mo, sa gitna ng mga pangarap mo, anong gagawin mo? Paano mo siya papapasukin?